So, welcome back for another video. Another loan up na naman po ang ating sisilipin, pag-uusapan at susubukan ngayon. Ako mismo yung susubok, guys. Huwag niyo munang i-download tong loan up na ito dahil hindi naman bagong loan up ito. Nagmumukhang bagong loan up lang po ito. Re-release at ka-update lang din niya. Last month lang. Kaya nagmumukha siyang bago. Which ang tinutukoy ko po dito ay si Peso Kwento. So, alam ko and aware din ako na nakikita at nagiging visible na rin sa mga social media video kasi ako dito ko talaga siya na-notice. Nakita ko kasi sa IG, naka-story ito, guys. Nakalagay pa dito, Leo Gomez. So, medyo na-intriga ako. Sabi ko, wala namang loan up na Leo Gomez. So, wala nakalagay dito kung Peso Kwento pa. So, na-intriga lang kasi ako dito sa mga loan amount na ang tataas and then ang bababa ng interest rate. So, imagine ha, sa loan amount niya na 80,000 pesos. So, ang repayment amount mo lang is 80,240. Ang baba, wow. Diba? So, kung 40,120 pesos lang yung interest rate niya, kung 60,180, kung 20,000 lang, 60 pesos lang yung kanyang interest rate, diba? Wow. Engaging itong mga ganitong marketing strategy niya. So, hindi nga ako nakapagpikil. Hindi ko nga po yung install. And then, as you can see, direct siya sa aking Google Play Store and nakita nyo ba? Si Peso Kwento loan up pala siya. So, hindi na rin naman lingid sa atin si Peso Kwento na talaga nag-e-exist na rin talaga itong loan up na ito. Matagal na rin. Actually, pangatlong logo icon niya na po ito dito, no? Kasi the first one is that. And then the second one naman is just like that. And ito na nga yung pangatlong logo niya kasi lumalabas nga po na bagong loan up na naman siya kasi nga bagong release lang siya bagong update lang siya. And baka nagbago rin talaga siya ng format of application niya na mas pinadali daw according dun sa promotion nila. So anyways, FYI, si Peso Kwento po is under po pala siya ni Super Space PH Lending Incorporated. Ang chika po nito before is hindi po siya nakaregistered sa SEC website. And ang claims nga po dito is matataas din po talaga yung interest rates niya. Kaya nga siguro nagkakaroon ng mga update po yung mga loan up po na ito. Kasi maybe gusto rin nilang magbago yung image nila kaya nakapalit sila ng logo, ng format ng application, ng interest rate, ng promotion, and etc. Anyways, as of today, as I visited the SEC website, kinonfirm ko talaga kung talagang wala siyang registration sa SEC. Kaya dito guys, I found out gladly and luckily na sa SEC website na siya sa list of recorded online lending platform. So legit po na license to operate na siya and ang kapatid niya po ay si Peso Here, which is very familiar na sa atin si Peso Here. And back to the Play Store, no, dito po sa advertisement niya rin dito, no, nakalagay nga po na pinagmamalaki na nila na SEC registered na po sila and nag-o-offer nga daw sila ng from 10,000 pesos to 40,000 pesos. Wow. And kiniklaim din po nila na sila daw po ay may service fee na 0%. So how true is this? Well, without further ado, download po natin yung app and then of course i-open po natin. So dito po we need to agree this agreement nila. Mga permissions lang po ito na we need to allow para makapag-proceed po tayo sa application. So agree lang po natin ito and then i-allow lang po natin mga nagpa-pop up dyan para makapag-proceed po tayo. And then right after that, nagpapakita na nga po ang kanyang loan amount po na 10,000 pesos. So dito daw po tayo mag-i-start 10,000 pesos. So commonly po sa experience ko ha sa mga loan up, kapag mababa yung mga loan offer nila, usually majority po is na-approve po tayo, mataas yung approval rate kasi nga po mababa lang yung pina-front rate na amount dito. So hindi na pagtatagal, so click lang po natin tong apply now and then we need to provide our mobile phone number. Then after that, i-click po natin tong send verification code para maka-receive po tayo. After entering the verification code, is we need to create a password here. So nagre-require sila ng 6 numbers lang. Parang tinype ko lang pong password dyan is 7777. Ganun lang po yung tinype ko. 6 numbers lang yung nire-required and then kinonfirm ko siya, nag-proceed naman. Pero alam yung mga ganong loan up na hindi masyadong secured yung password. Imagine ha, isang number nilagay ko, 777. Na pwede nilang hulaan. Medyo red flag po yun in terms of our security, di ba? Then after creating a password, nagbalik siya sa ating loan dashboard here and then i-click ulit natin tong apply now. And then we need to provide our facial recognition or our facial shot po. So of course, sundin lang natin po yung instruction. And then right after this one, meron na po silang product listing here. So, ito na po yung dulo. Kasi may loan offer na siya. Ito na yun eh. Kasi meron akong na-encounter na ganito din. Na ganito din ang format. Hindi ko lang matandaan kung anong loan up yun. Pero may mga ganito na po akong na-encounter. And ang alam ko, ito na yung dulo. But anyways, hindi na tayo nag-ID verification, di ba? Facial verification lang. So, dito po, pare-parehas lang naman sila ng product listing na 3,500 pesos up to sa baba. Ganito po yung amount
niya. Pero wala naman po talaga silang pinagkaiba. Pare-parehas lang talaga yun sila guys. Kahit alin po yung pindutin mo dyan. And kung naguguluhan kayo dito sa may taas na peso nyo recommend 100% successful na loan amount na 10,500 pesos. Ito po yung maximum product listing po nila or product loan offer nila. Hanggang tatlong 3,500 pesos po yung pwede nating piliin po dito to make it 10,500 pesos para hindi na po tayo mahirapan no agad-agad. So as you can see po, nagiging random po yung selection ng product listing niya or product loan offer niya or loan offer niya no. Nakalagay dito sa peso 7, peso 22. Expand lang natin at naging peso 16. And kung itototal nga po natin yung 3,500 into 3 is equals to 10,500. So yan po yung maximum amount to loan po nila. But hindi po tayo nagtatapos dyan. Every loan offer po dito, may details po ito. Nakalagay po dito view details. So mag-view tayo ng details dahil dito po natin makikita yung kanyang interest rates or charges. Like this one, so ito nga po yung breakdown of fees niya. So all in all, tinatawag sila ng management fee. Yung interest rate niya, 25 pesos. Account manage fee na 137 pesos. Platform service fee na 344 pesos. Risk fee na 344 pesos. Credit fee na 550 pesos. Grabe no, ang dami nilang mga terminologies, mga fees na nire-require po nila. Pwede naman nilang sabihin na management fee na lang yun, then itotal na lang nila. Para hindi na sila mahirapang mag-flash dito or mag-type dito, di ba? Anyways, tinotal ko po yung lahat ng management fee niya and lumalabas po na umabot siya ng 1,400 pesos. Ima-minus mo yun sa 3,500 pesos. 2,100 pesos na lang yung marireceive natin. Correct me if I'm wrong. Ganun ba? Kasi usually dito, binabawas na siya kaya hindi siya buong matatanggap. So, pagkakaalam ko, ganito siya. Okay, i-convert natin to interest rate po. So, 40% of the loan amount po yung binabawas nila or effective interest rates nila. Grabe no, ang taas. Kung for 7 days to pay lang to, kahit pa for 1 month to pay, ang taas pa rin ng interest rate nito, di ba? So, hindi ko na kailangan isa-isahin po yan, guys. Kasi pare-parehas lang po talaga sila. Binisit ko na rin naman. And pare-parehas lang po sila ng breakdown of interest rate. And for me, I'm not interested na mangutang dito kahit pa for emergency purposes guys. Kasi ang taas-taas niya. And imagine ha, wala tayong details. Hindi niya nga alam yung pangalan natin. Yung mobile phone number lang yung sinabit natin. Siguro kung makapag-confirm tayo ng loan amount dito or mag-decide tayo mag-withdraw, maybe doon na sila hihingi ng ating ID details. Kasi wala talaga kahit pangalan natin, hindi nila kinuha. Mukha ko lang yung kinuha nila tsaka yung phone number. So, gaano ka-unsecured tong loan up na ito. But huwag tayong mag-judge muna kasi nga po, hindi pa natin alam kung anong next step nito. Once na kinonfirm natin yung loan. So, hindi naman siguro sila papayag na hindi nila alam ang pangalan natin or other additional information na kailangan nila. But gladly na lang, hindi rin naman nila pinatagal yung kanilang loan offer. At least nakita na rin natin, nasilip na rin natin. And for me, hindi ko po siya susubukan. And one thing, malinaw po sa akin na napakalayo po talaga ng promotion niya talaga or marketing ads niya. Kanina, di ba pinakita ko sa inyo yung ads niya. Meron nga po ako nahagip dito na ads again po sa Facebook, no? And then nakalagay pa nga dito, available daw siya sa App Store. Itong peso kwenta, pero nang binisit ko naman sa App Store, is hindi ko naman siya makita. Well, anyways, kung i-compare mo nga po, yung ads po nila dito, ang layo. Kasi dito, umabot sila ng up to 80,000 pesos yung loan offer, which is 10,000 pesos lang naman. Ang layo talaga, guys. Lalo na sa interest rate. Talagang marketing strategy lang talaga nila yung mga ganitong pa-ads para ma-engage tayo sa loan app, makapag-install tayo. May try natin yung loan app nila. Hindi natin sure kung ano ba talaga yung totoong agenda nila. Kasi ba naman, guys, gusto ko siyang i-delete. At nakita ko, walang option to delete. Log out lang yung nakalagay. Anong gagawin natin sa log out, di ba? Hindi naman yun na-delete kahit mag-log out tayo. Kaya, guys, pag-isipan yung mabuti yung ganitong loan app. It's up to you kung gusto niyo pa rin mag-proceed. Decision niyo naman yan. Iba-iba naman tayo ng pangangailangan dito. Pero at least na-share ko sa inyo at naging aware kayo dito. So, anyway, sino sa inyo dito nakapag-try kay Peso Kwento? Pakishare ka naman sa akin sa comment section para aware po tayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!